Grabe naman, ang higpit ng mga bantay mo. Dinaig mo pang isang prinsesa ng England. Anya, natigilan naman kami at napangiti lang ako sa kanya ng pilit. Hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin si Dominic na mayabang ang dating para sa akin. May nasabi ba akong mali ha, princess? Wika niya kaya napatingin kami lahat sa kanya. What? Princess, kasi para kang prinsesa sa dami ng mga nagbabantay sa'yo, hindi ba? Anya, sabay tawa kaya natawa na din ako. Hindi na po kami magtatagal, nanay, tatay. Hinihintay na po kami nila, daddy. Wika ko at nagpaalam na rin ako kay Dominic na tinunguan naman niya. Inabutan din niya ako ng calling card na tinanggap ko naman agad. Call me when you need a friend. Wika niya at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin kami. Hawak ko ang tarheta na binigay sa akin ni Dominic at pinakatitigan ko ang numero niya. Nagkabit balikat na lamang ako at inilagay ko na ito sa loob ng aking bag. Felix, person over voice. Nandito na ulit kami sa France. Kadarating lang namin dito. Wala pa akong pahinga at nakakaramdam na ako ng matinding pagod. Pahinga ka muna, bro. Inaantok din kami. Kulang lahat tayo sa tulog. Ani Nathan sa akin nang makarating kami sa mansyon ko. Gabi na nga dito at talaga namang hindi ko na halos maidilat pang aking mga mata dahil sa matinding pagod na nararamdaman ng katawan ko. Henry, kapag may naganap sa akin ay wala ako. Kailangan ko ng pahinga at walang mga istorbo sa akin. Wika ko. Tumugon naman agad si Henry at umakyat na agad ako sa itaas kung nasaan ang silid ko. Pagod ang katawan kong bumagsak sa kama at hindi ko na maisip pa ang kumain ng kahit na ano. Ang gusto ko lamang ay makapagpahinga na ako dahil kanina pa ako pagod na pagod. Ipinikit ko ang aking mga mata at saglit lamang ay tuluyan na nga akong nilamon ng kadiliman. Matinding sikat ng araw ang gumising sa akin. Idinilat ko ang isa kong mata at napatingin ako sa bintana. Bukas ang kortina nito at ang pagkakatanda ko kagabi nakita ko itong sarado. Tumihaya ako sa kama dahil nakatulog akong nakadapa. Pagtihaya ko nagulat ako nang maramdaman ko na may nakahiga sa tabi ko kaya agad akong napabalikwas ng bangon at tiningnan ko agad kung sino ang taong nangahas na matulog sa tabi ko. Tom! Henry! Malakas kong sigaw sa kanya na makita ko kung sino ang katabi ko. Nakihiga lang. 11:00 na kasi ng umaga, hindi pa gising. Akala ko kasi binangungot ka na sa pagtulog kaya tinabihan kita dito. Anya, tawa na naman sa kung saan ang maririnig ko kaya napatayo ako at tiningnan ko kung sino ang tao sa balcony at napapailing na lamang ako habang tinitingnan ko ang mga kaibigan ko na nagkakape sa balcony na akala mo ba ay nasa silid nila sila. Ano bang ginagawa ninyo dito sa silid ko ha? Galit kong ani na makalapit ako sa kanila. Lahat naman sila ay mabilis na nagtakip ng ilong kaya huminga ako sa kamay ko upang amuyin kung mabaho bang hininga ko. Napakunot ang noo ko nang wala naman akong naamoy. Mabango nga ang hininga ko kahit bagong gising ako. Malakas naman silang nagtawanan sabay abot sa akin ng isang itim na coffee tumbler. Kanina ka pa hinihintay ng paborito mong black coffee. Ani James, tinanggap ko naman ang tumbler ko at inamoy ko pa ito. Mukhang ang sarap ng tulog mo ah. Diretso tulog ka na, pati sapatos mo suot mo pa rin kanina. Tinanggal lang ni Henry at naawa sa'yo. Ani Nathan, napatingin naman ako kay Henry na lumalapit sa amin. Ang ipinangako mo sa akin, aasahan ko yan. Sa oras na matapos na ang problema ninyo ni Princess Ellie, problema ko naman ang aasikasuhin natin. Aniya, hindi naman ako kumibo at nagsimula na akong uminom ng kape. Shit, malamig na to mga gago kayo. Singhal ko na ikinatawa nilang lahat at inabutan ako ng panibagong tumbler. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ang aga-aga ang init agad ng ulo mo. Ani Nathan na seryosong nakatingin sa akin. Napapailing na lamang ako sa kanilang mga kalokohan. Kinuha ko ang tumbler at binuksan ko ito. Sinigurado ko na mainit ito bago ko inumin. Tara na sa ibaba at nakahain ng tanghalian. Pero kung gusto mong maligo muna, pwede naman. Para after ng lunch, ay aalis na agad tayo. Ani Henry. Napakunot ang noo ko dahil hindi ko naman alam na may lakad kami ngayon. May lakad tayo? Bakit hindi ko yata alam? Wika ko. Tumawag si Robert. Gusto niyang pumunta dito dahil meron daw siyang babalita sa iyo. Hindi naman niya sinabi sa akin dahil sa iyo niya daw dapat sabihin ay babalita niya. Hindi ko alam kung tungkol saan ito pero mukhang napaka-importante nito. Sabi ko sa kanya ay tayo na lamang pupunta sa opisina niya once na magising ka. Mahabang litanya ni Henry. Tumango naman ako at binitawan ko ang kape. Nagtungo agad ako ng banyo upang maligo. Baka may balita na siya tungkol sa pinapagawa ko sa kanila. Mabilis lang ako nakapaligo. Nagbihis na din agad ako at bumaba na ako sa komedor. Inabutan ko silang nakaupo na sa dining area at ako na lamang ang hinihintay nila.
Pinagsaluhan namin ang masaganang pananghalian at pagkatapos ay umalis na din agad kami. Pagkarating namin ay sinalubong agad kami ng mga high-ranking members ni Robert nang may pagrespeto sa akin. "Good morning, King Venu." Bati sa akin ni Robert, ang leader ng The Wild Boar Organization, ang tinaguriang The Red Boar. Tumango lamang ako ng bahagya at naupo na ako sa upuang inialok niya sa akin. Naupo siya sa harapan ko at naglatag ng isang red folder sa harapan namin lahat. Napakunot naman ang noo ko at napatingin ako sa kanya. Hinawakan ng dalawang daliri ko ang red folder at pausad ko itong inilapit sa aking harapan. "Anong nilalaman ng folder na ito?" Ani ko na nakatitig ako sa kanya. Tiningnan ko ang folder na nakapatong ang dalawang daliri sa ibabaw nito at pausad ko naman itong inilapit kay Robert at sumandal ako sa sandalan ng upuan. Binuksan naman niya ang folder at lumantad sa harapan ko ang napakaraming photos. Napansin ko agad ang mga tattoo na nasa likod ng tenga nila kaya bigla ako napaupo ng tuwid. Kinuha ko ang ilang larawan at pinagmasdan ko ang isang lalaki na nakatayo kasama ang maraming tauhan nito. Kilala ko ito, hindi ako maaaring magkamali. Dinampot ko naman ang isang larawan na nakapatong sa table at pinagmasdan ko ang mga tattoo nila sa likod ng tenga nila. Napapamura ako dahil ngayon ko naalala kung sino ang mga ito. Wasn't it the enigmatic Blue Skull Organization who requested a treaty? They are the ones attempting to put the Black Queen's life in danger. Wago Pollux, their former leader, has transferred the torch to his son, Dominic Pollux. According to my father, Dominic was the one his father intended to marry Andrade's daughter, your fiancé. But Andrade declined since you were chosen to marry Princess Elena. Wika niya. Ngayon ko talaga naalala kung bakit kilala ko ang tattoo na iyon dahil nakita ko na nga ito at nakita ko iyon kay Dominic noon. Iyon ang bagong simbolo ng kanilang organisasyon na pinili ni Dominic. Shit! Malakas kong sigaw. Galit na galit ako kaya naibato ko ang mga larawan sa sahig. Papatayin ko ang demonyo na iyan! Galit na galit kong sigaw. Lahat yata ng dugo ko ay biglang umakyat sa aking ulo at ang gusto ko lamang gawin ay patayin ko ang demonyong lalaking iyon. According to my research, Dominic lived in the Philippines for a long time. I need to find out where he resides. As far as I know, he has never returned to France. So he may still be in the Philippines. I believe he went to the Philippines to keep an eye on Princess Elena and try to grow close to her so he could marry her. But he was unsuccessful. Didn't Princess Ellie tell you anything about someone named Dominic? Anya, wala akong maalala na may nasabi siya sa akin tungkol sa dagngangalang Dominic. Wala siyang nababanggit sa akin tungkol kay Dominic. Tanging mga kaibigan lamang niya ang naikwento niya sa akin. Shit, kapag nakita ko ang demonyong iyon, ay papatayin ko talaga siya. Galit na galit kong Anya. Kung nasa Pilipinas siya, delikado si Princess Ellie dahil siguradong minamanmanan sila ngayon ng mga tauhan ni Dominic. O baka si Dominic ay nakalapit ng muli kay Princess Ellie. Ani Henry, kaya biglang kumabog ng mabilis ang aking puso at hindi ko na malaman ang aking gagawin. Oh, hindi naman sila basta-basta makakalapit kay Princess Ellie dahil napapalibutan siya ng mga magagaling na tauhan nila. Napapalibutan din sila ng mga tauhan mo at tauhan namin nila Trans at Eugene. Wika niya kaya napatingin ako sa kanya. Ang mga tauhan namin sa Pilipinas ay pinapunta ko na sa mansyon nila. Ganoon din ang kila Eugene at Trans na sinabi ko sa kanila ang nalaman ko. Natawagan ko na rin ang ama ni Princess Ellie upang hindi sila magulat sa pagsulpot ng mga tauhan ko. Kailangan lang mag-ingat ni Princess Ellie sa paglabas-labas niya dahil baka matambangan siya ng mga taong nagnanais na makuha siya. Mahabang paliwanag ni Robert. Mabilis kong kinuha ang telepono ko at tinawagan ko si Colleen. Hindi siya sumasagot kaya nakaramdam ako ng pangamba. 12:30 dito ng tanghali so ibig sabihin ay 6:30 naman ng gabi sa Pilipinas. Napapamura ako dahil hindi nila sinasagot ang tawag ko kaya tinawagan ko agad ang ama ni Colleen. Trumet, sagutin yung tawag ko! Malakas kong sigaw nang maging ang kanyang ama ay hindi sinasagot ang tawag ko. Henry, asikasuhin ang private jet. Pabalik na tayo ng Pilipinas ngayon din! Sigaw ko. Ibinaba ko ang telepono ko at para na akong lagari na hindi ko na malaman ang aking gagawin. Gulong-gulong ngayon ang utak ko at hindi ko malaman kung paano ako makakapag-isip. Basta sa nakaalap namin na ilang beses nilang tinangka na makuha si Princess Ellie. Alam ni Dominic kung sino ka pero hindi siya sigurado. Sa ngayon ang pagkakaalam niya ay ikakasal si Princess Ellie kay King Venom pero wala pa silang ideya kung sino ang tinaguri ang King Venom. Hinala lamang nila ang tanging hawak nila. Wika ni Robert. Napahilamos ako ng aking palad sa aking muka.
Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Masyado kaming dehado dahil nandirito kami habang si Dominic ay nasa Pilipinas. Kasalanan ko ang lahat ng ito kapag may nangyaring hindi maganda sa babaeng mahal ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sigaw ko at pagdampot ko sa intercom ay mabilis ko itong naibato. Dude, wala magagawa ang galit mo ngayon dahil nandirito tayo. Ani sa akin ni Henry. Dinampot kong muli ang aking telepono at muli kong tinawagan si Colleen pero hindi pa rin niya ako sinasagot. Tawagan mo si June, baka kasama niya. Wika ni James. Napatingin ako sa kanya kaya mabilis kong tinawagan si June pero katulad ni Colleen ay hindi niya ito sinasagot. Colleen! Malakas kong sigaw. Sa harapan nila lahat ay wala na akong nagawa kung hindi ang ilabas ang takot ko. Tao lang ako na nagmamahal at natatakot na baka may nangyari ng masama sa babaeng pinakamamahal ko. Huminahon ka muna, King Venom. Baka naman busy lang sila kaya hindi naririnig ang mga tawag mo. Wika ni Robert. Umiling ako. Alam kong may mali. Hindi basta-basta na lamang babaliwalain ni Colleen ang tawag ko dahil alam niyang mag-aalala ako sa kanya. Huminga ako ng malalim dahil pakiramdam ko ay malalagutan na ako ng hininga. Henry, wala pa ba? Tawagan mo ulit ang piloto! Sigaw ko. Bawat segundo ngayon ay napakahalaga sa akin. Tatawagan ko ang mga tauhan ko. Baka sakaling kasama nila si Princess Ellie. Ani Robert habang ako naman ay si Sylvia na ang tinatawagan ko. Katulad ni Colleen ay hindi niya rin sinasagot ang tawag ko kaya mas lalo akong natatakot dahil alam ko na may nangyayaring hindi maganda. Panay na ang pagkuyakoy ko. Tatayo ako muli at hihintayin ang tawag ng piloto pero hanggang ngayon ay wala pa din. My private jet is ready. Halina kayo at makalipad agad tayo. Ani Robert kaya nagpasalamat agad ako sa kanya at sabay-sabay na kaming lumabas. Habang nasa loob kami ng sakyan patungong mansyon ko upang kunin na lahat ng dokumento namin ay tumunog ang telepono ko. Nagmamadali kong sinagot ang tawag nang mabasa ko ang pangalan ng ama ni Colleen. Napatawag ka, iho. Wala dito sila, Colleen. Kanina pa nga namin hinihintay. Ang sabi nila ipupunta lang sila sa bahay nila Andrea pero kanina pa iyon. At hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakabalik. Nag-aalala na nga ako. Ani ng ama ni Colleen. Kilala na namin ang kalaban ninyo, ang mga Pollocks. Nasa panganib si Colleen dahil nandyan sa Pilipinas si Dominic. Agad kong ani. Narinig ko ang malakas na sigaw niya sa mga tauhan upang hanapin si Colleen at ang mga kasama nito. Nalagot ang pag-uusap namin at matinding pangamba ngayon ang nararamdaman ko. Sa tingin ko may nangyaring masama kay Colleen. Ani ko sa kanila na hindi na rin makapagsalita pa. Nanginginig ang katawan ko sa matinding galit na nararamdaman ko. Colleen, sana'y malayo ka sa kapahamakan. Papatayin ko demonyo na Dominic na iyon kapag may ginawa siyang masama kay Colleen. Third person over voice. Magang umalis sila Colleen sa bahay na magulang ng mga kaibigan niya. Sa halip na umuwi sila ay nagtungo muna sila ng mall upang kumain at mamili ng ilang gamit nila. Halos madilim na sa labas nang mapagpasyahan nilang umuwi. Sobrang traffic dahil may aksidente daw na naganap sangkot ang dalawang truck. May nabasa sa rigor na detour this way. Kaya naman tumingin muna siya sa paligid at pinilit niyang makaalis sa pwesto niya. May ilang sasakyan ang pumasok sa kantong iyon kaya naman mabilis pa sa 4:00 na pinasok din ni Rigor ang highway na bagong ginagawa lamang. Sumisignal siya sa mga kasamahan nilang mga sasakyan sa likod upang magsisunuran sa kanila. Sigurado ka ba na tama ang daan na iyan? Ani Sylvia. Nabasa naman ninyo, hindi ba? Ang nakalagay detour this way at nakalagay ang pangalan ng village. Baka dahil sa sobrang traffic kaya naglagay na sila dyan ng detour. May checkpoint naman at may ilang sasakyan na pumasok dito kaya siguradong tama ang daan na iyan. Ani Rigor. Hindi na kumibo pa sila Colleen at lumingon lamang siya sa kanyang likuran. Dalawang sasakyan lamang ng tauhan nila ang nakikita nila na nakasunod sa kanila at tila ba ang iba ay na-stuck na sa traffic. Bumalik na lang kaya tayo kasi tingnan mo. Parang isinara na ang daanan nang makapasok tayo. Ani Colleen na nakakaramdam na ng panganib. Napatingin sila sa paligid at napunan nila na wala nang ibang sasakyan kung hindi sila lang at ang 3 sasakyang nauna sa kanila. May mga ilaw doon ng sasakyan, mukhang doon ang daan dahil may mga dumaan naman dito kasabay natin. Masyado kayong matatakotin. Wika ni Rigor at natawa pa ng mahina. Pero ang lingid sa kanila ay nakakaramdam na din ng panganib si Rigor kaya pasimple niyang inilabas ang kanyang baril upang maging handa. Alam mo Rigor, kung hindi lang kita mahal, matagal ko nang pinilipit yung leeg mo. Alam mo naman na kapag ganito hindi tayo basta-basta pumapasok lalo na kung walang kasiguraduhan kung ligtas ba ang lugar na ito. Wika ni Sylvia. Kung sa tingin ninyo ay hindi ligtas dito, ihanda niyo na mga sandata ninyo. Wika niya.
Medyo malayo na ang nararating nila mula sa kantong pinasukan nila nang tinawagan ni Colleen mula sa earpiece ang mga tauhan niya. Habang nakikipag-usap siya ay bigla na lamang nawalan sila ng signal at komunikasyon sa isa't isa. Napalingon sila sa likod na bigla na lang na maliwanag na ilaw ang bumulaga sa kanila. Bigla na lamang silang pinaputukan ng mga sasakyang nasa unahan nila, kaya halos gumewang ang sasakyang minamaneho ni Rigor. Bulletproof ang sasakyang dala nila kaya kahit na anong pagpapaputok ng baril ang gawin ng kalaban nila ay hindi tumatagos sa loob ng sasakyan. Shit! Natambangan tayo! Malakas na sigaw ni Sylvia. Mukhang planado ang lahat ng ito at dito talaga tayo idinaan upang makalayo tayo sa mga tao at sa ilang mga tauhan natin. Ani naman ni Olga. Sinasabi ko na nga ba? Rigor! Galit na sigaw ni Sylvia. Wala na tayong magagawa kung hindi ang piliting makatakas sa kanila. Sigaw naman ni Rigor habang pilit niyang iniiwasan ang mga balang tumatama sa kanilang sasakyan. Pinilit pakalmahin ni Colleen ang kanyang sarili dahil alam niya na outnumbered sila ngayon. Pilitin mong makalagpas sa kanila, Rigor. Nasa kamay mong kaligtasan ng lahat. Ani Colleen. Kaya mas lalong pinasibat ni Rigor ang pagpapatakbo ngunit hindi sila hinahayaang makalagpas ng mga sasakyang nasa unahan nila. Damn it! Mukhang hindi tayo tatantanan ng mga ito. Kailangan ko makaisip ng paraan kung paano sila malulusutan. Ani ng kasintahan ni Sylvia at kita na sa mukha nila ang matinding pangamba. Hindi nila alam kung paano nila malulusutan ngayon ang mga kalaban gayong kokonti lamang ang mga tauhang nakasunod sa kanila. Napalingon sila sa likuran nang biglang may mga ilaw na nagliliwanag sa likuran at ganoon na lamang ang gulat nila nang kung saan ay may nagsulputan ng mga sasakyan. Shit! Kailangan mo nang gumawa ng paraan para makaalis dito kung hindi mapapahamak sa Ellie! Sigaw ni Sylvia. Gumilid ang mga sasakyan na nasa unahan nila na tila ba pinapadaan sila kaya nang makakita sa Rigor ng pagkakataon ay pinaharurot niya ng mabilis ang sasakyan. Bigla na lamang sumabog ang kanilang gulong dahil sa nasagasaan nila ang tar spike na inilatag ng mga kalaban na naging sanhi ng halos muntika ng pagkakaaksidente nila. Pagkahinto ng sasakyan nila ay pinaulanan agad sila ng bala at alam nila na anumang oras ay maaari nang tumagos sa mga bala sa sasakyan. Kaya naman nag-utos na Sylvia na lumabas na ng sasakyan bago pa mahuli ang lahat. Paglabas nila ng sasakyan ay muli silang inulan ng bala kaya lahat sila ay mabilis na dumapa at nagtago sa madamong bahagi. Pero hindi sila tinatantanan ng mga kalaban. Nasa highway sila ngayon at walang nagdara ang mga sasakyan dahil na rin planado ang lahat ng ito. At kung meron man ay siguradong hindi naman makikialam. Nakaramdam ng takot si Colleen dahil hindi lang iilang sasakyan lang ang nakikita nila na nakahinto na at pinapuputukan sila ngayon. Kaya alam niyang nasa panganib ang buhay nilang lahat. Itong sinasabi ni Felix sa atin pero hindi tayo nakikinig. Ana Sylvia. Shit! Protektahan niyo si Princess Ellie! Sigaw ni June na gumapang palapit sa kanila at nagtago sa likod ng sasakyan kung nasaan si Colleen. Inilabas niya ang kanyang ulo at pinagbabaril niya ang mga kalaban na walang tigil sa pagpaputok sa kanila. Gumapang naman si Sylvia sa may damuhan at isa-isa niyang tinarget ang kalaban pero pinaulanan din siya ng bala ng mga kalaban. Hindi alam ni Colleen kung ano na nangyari kay Sylvia pero nakakaramdam siya ngayon ng takot dahil baka mapahamak sila ng dahil sa kanya, ng dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Malakas na pagsabog ang gumulantang sa kanila at napalingon sa sasakyan ng tauhan ng ama niya na nagliliyab na ngayon. Pangalawang pagsabog ang narinig nila sa isang sasakyan pa ng mga tauhan nila ang nangyari kaya hindi nila alam kung may mga nasawi ba. Hindi nila alam kung may tao ba sa loob ng dalawang sasakyan. Bumuga ng hangin sa Colleen at tinawakan niya ng dalawang kamay ang baril niyang hawak at pumikit na tila ba nagdadasal at muling idinilat ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa dalawa niyang kaibigan, nakaposisyon na rin at handang makipaglaban para sa kanya. Sunod-sunod na putok ang maririnig sa paligid na ginagawa ng mga kalaban sa kanila. Hindi agad sila makaganti dahil hindi sila tinitigilan ng mga kalaban. Gumapang si Colleen palayo sa mga kaibigan niya upang makita niya ang mga kalaban na bumabaril sa kanila. Napalingon siya nang marinig niya ang malakas na sigaw sa kanya. "Bumalik ka dito, Princess Ellie!" Malakas na sigaw ng isa sa tauhan niya. Hindi niya pinansin ang mga ito kaya gumapang din silang papunta sa kanya upang protektahan ang kanilang pinuno pero isang pagsabog muli ang gumulantang sa kanila kaya napahawak si Colleen sa kanyang ulo upang protektahan ito. Napatingin sila sa paligid at halos paubos na ang mga tauhang kasama nila. Pumusisyon si Colleen at inasinta ang kalaban na may hawak na rocket launcher at walang buhay itong bumagsak sa lupa nang pinatamaan ito ni Colleen sa ulo.
Mabilis na nagpagulong-gulong si Colin sa damuhan upang makalipad siya sa mas magandang pwesto at muli niyang inasinta ang kalaban. Bawat asintahin niya ay walang buhay na bumabagsak sa lupa kaya muli siyang umikot upang asintahin na ibang kalaban na nagtatago sa likod ng mga sasakyan nila. Aasintahin nilang sanang muli ni Colin ang mga kalaban nila nang marinig niyang isang boses na kailanman ay hindi niya makakalimutan, kaya dahan-dahan niyang nilingon ang pinanggalingan nito. Dominic? Anya habang ang baril ni Dominic ay nakadikit sa sentido ni Andrea. Ang ibang tauhan naman ni Dominic ay hawak na rin ang ilang mga tauhan ni Colin na duguan na rin. Si Olga naman ay nakasubsob sa damuhan kaya napaluhan na siya dahil hindi niya alam kung buhay pa ba ito. Matinding takot ang nararamdaman niya ngayon para kay Andrea at kay Olga at para sa lahat ng kasama niya. Hinanap ng paningin niya si Sylvia at katulad ni Olga ay nakasubsob din si Sylvia sa damuhan na tila ba wala ng buhay at ganoon din si Rigor na walang malay at duguan ng mukha. Ibang-iba ka na talaga, Colin. Ang laki na ng pinagbago mo at gusto ko yan sa babae. Babaeng palaban. Ani Dominic sa kanya. Kapag hindi mo binitawan yung baril mo, ay sasabog ang utak ng kaibigan mo dito sa lupa. Mamili ka, Colin. Ang hawak mong baril o ang buhay ng iyong kaibigan. Dagdag na ani Dominic sa kanya. Demonyo ka, Dominic! Kaya pala umpisa pa lang ay hindi na kita gusto para sa kaibigan ko dahil may nakatago kang anino ng isang demonyo. Sigaw ni Andrea sa kanya. Tumahimik ka kung ayaw mo sumabog ang utak mo dito. Kahit kailan napakaingay ng bunganga mo, puwisit kang babae ka. Sigaw naman sa kanya ni Dominic kaya nakaramdam ng matinding takot si Colin para sa kanyang kaibigan. Biglang binitawan ni Colin ang hawak niyang baril at itinaas agad ang dalawang kamay niya sa ere, tanda ng kanyang pagsuko. Huwag lamang sasaktan ni Dominic ang kaibigan niya. Please, nakikiusap ako sa iyo, Dominic. Huwag mo sasaktan sa Andrea. Sasama ko sa inyo, huwag niyo lang silang sasaktan. Ako na lang, huwag lang sila, please. Pakawalan mo na sila. Huwag mo na silang idamay pa sa kung ano man ang galit mo sa akin at sa pamilya ko. Anya at tuluyan ng nalaglag ang kanyang mga luha. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon na pakasalan ako, hindi sana mangyayari ito. Hantagal kitang sinuyo. Pasalamat ka nga hindi ko itinuloy noon ang bala kong dukutin ka. Huwag mo kaming intindihin, Colin. Tumakas ka. Hindi na natapos ni Andrea ang sasabihin niya dahil isang suntok sa mukha niya ang nagpabagsak sa kanya kaya naman napasigaw si Colin dahil sa matinding takot na nararamdaman niya para sa kaibigan. Andrea! Demonyo ka, Dominic! Demonyo ka! Malakas na sigaw ni Colin habang patuloy itong umiiyak. Demonyo ka, Dominic! Demonyo ka! Sigaw niyang muli habang pinagmamasdan ang walang malay niyang kaibigan. Napatingin si Colin sa kanyang baril na nasa harapan niya at dadamputin na lang sana niya ang kanyang baril upang barilin si Dominic nang bigla siya damputin ng mga tauhan nito at parsahang itinayo. At balak mo pa talaga akong barilin, ha? Nakangising ani sa kanya ng walang pusong sa Dominic. Tinutukan ni Dominic ng baril ang walang malay na si Andrea's ulo subalit nagmakaawa si Colin na huwag sasaktan ang kaibigan niya dahil sasama siya nang hindi lumalaban. Nakikiusap ako sa iyo, please. Dominic, huwag mong gawin yan sa kanya. Sasama ko sa inyo, huwag mo lang silang papatayin, please. Nakikiusap ako. Walang tigil na pakiusap ni Colin habang tumatangis. Ngumisi si Dominic at binaril ang isang hita ni Andrea. Ganon din ang hita ni June at ng ilang tauhan nila na natitirang buhay. Kaya napasigaw ng malakas si Colin. Demonyo ka! Sigaw niya habang humahagulhol at tinatawag ang pangalan ng kaibigan niya sa Andrea, ngunit wala pa rin itong malay tao. Lumapit naman ang ilang tauhan ni Dominic kila June at pinukpok sila ng baril sa ulo kaya nawalan sila ng malay tao. Mabait ako dahil hindi ko sila sa ulo tinaniman ng bala. Ayoko kasing mamuhi ka sa akin dahil sa pakakasalan mo pa ako. Sige na, dalhin niyo na yan sa akin sasakyan. Anya, nagsisisigaw naman si Colin dahil sa sobrang galit niya kay Dominic. Nagpupumigla siya nang sinumulan siyang kaladkaring patungo sa sasakyan ni Dominic. Sumanyis naman si Dominic sa mga tauhan niya na may hawak kay Colin kaya huminto sila sa pagkakakaladkad sa dalaga. Demonyo ka, Dominic! Andrea! Andrea, gumising ka! Malakas niyang sigaw ngunit hindi kumikilos si Andrea. Sylvia! Olga! Parang awa niyo, gumising kayo! Malakas na sigaw ni Colin.
Nilapitan ni Dominic si Colleen. Hinawakan nito ang baba nito at iniangat ang mukha niya. Hinagod ng dulo ng kanyang baril ang leeg ni Colleen pababa sa may dibdib nito. Humantad kay Dominic ang kwintas nito at tinablot agad iyon. At itinapon sa kung saan at nginisian ng missing demonyo si Colleen. Isakay niya sa sasakyan at baka na-trace na ng mga magulang niya ang kinaroroonan natin dahil sa kwintas na iyon. Kung alam ko lang noon ay yan pala ang dahilan kung bakit nahanap ka. Noon pa lang ay ninakaw ko na sana ito. Bilisan niyo, bago pa man may dumating na magre-rescue sa kanya. Mautoridad na utos ni Dominic sa mga tauhan niya. Sylvia, gumising kayo! Malakas na sigaw ni Colleen ngunit isa man sa mga tinatawag niya ay hindi na bumabangon pa. Demonyo ka, Dominic! Ano bang kasalanan ng pamilya ko sa'yo para gawin mo sa amin to? Akala ko'y mabuti kang tao pero isa ka palang demonyo! Malakas na sigaw ni Colleen. Isang malakas na sampal na dumapo sa mukha ni Colleen ay kinatabingi na mukha niya. May tumagas na dugo sa gilid ng labi niya kaya agad naman itong pinunasan ni Dominic. Ayan, nasaktan tuloy kita. Huwag mo kasi akong tawagin demonyo dahil lalo ko nagiging demonyo. Anya na may ngising demonyo. Umatay ka na sana! Malakas na sigaw ni Colleen kaya isang malakas na sampal muli ang dumapo sa kanyang mukha kaya tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagising si Colleen na nakatali ang dalawa niyang kamay at ang dalawa niyang paa. Nakahiga siya sa kama at kahit na anong pilit niyang tumayo hindi niya magawa. Sinubukan niyang gumulong upang makaupo siya pero biglang bumukas ang pintuan ng silid na kinaroroonan niya. Demonyo ka, Dominic! Saan mo ko dinala, ha? Sigaw niya pero isang ngisi lamang ang isinagot nito sa kanya. Kinuha ni Dominic ang upuan at inilagay malapit sa kama. Naupo siya at pinagmasdan ang walang kalaban-laban na si Colleen. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, ha? Bakit mo to ginagawa? Umiiyak na ani Colleen sa kanya. Pakasalan mo ako, Colleen. Ako naman talaga sana lalaking pakakasalan mo according to my dad. Umaya pa lang ang King Venom na iyan. Anya, natawa ng pagak si Colleen at napapailing sa taong kaharap niya. Hindi pa ako nababaliw para pakasalan ka. Hindi ikaw mahal ko. Hindi kailanman titibok ang puso ko sa isang demonyo. Ani Colleen na nanggigigil sa sobrang galit na nararamdaman niya. Well, hindi ka rin mapapasakabay ng demonyong King Venom na iyon. Papatayin na lang kita kung hindi ka mapapasakin. Pero bago ko gawin yun, gagawin kitang pain para mapatay ko ang demonyong King Venom na iyon. Sabihin mo nga sa akin, si King Venom ba at si Felix Levant ay iisa? Wika niya at tumawa ng pagak si Colleen. Gago ka pala eh. Paano mo mapapatay si King Venom kung hindi mo naman pala siya kilala? Hindi mo ba alam na hindi pa kami nagkakaharap ng King Venom na iyan? Sa araw ng kasal pa lang namin makikita ang isa't isa. Bobo ka talaga. Pangasad ni Colleen sa kanya. Batid ni Colleen na maaari siyang patayin ngayon ni Dominic pero kailanman ay hindi niya ipapahamak si Felix. Kung hindi si Felix, sino ang tinagura ang King Venom? Muling tanong ni Dominic kay Colleen. Bobo ka nga. Sinabi ko na nga hindi ko pa nakakaharap ang lalaking yun tapos uulitin mo tanong mo sa akin. Bobo! Pangasar muli ni Colleen kay Dominic. Mabilis na tumayo si Dominic at malakas na sampal ang dumapo sa magandang mukha ni Colleen. Umagos ang dugo sa labi at sa ilong ni Colleen kaya nanlilisik ang mga mata niyang tinitigan sa Dominic. Higit pa dyan ang mararanasan mo sa akin, Colleen. Alam kong kilala mo ang King Venom na iyan. Kung hindi si Felix, si Calvin ba? Si Henry? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong taniman ko ng bala yung ulo mo. Pananakot ni Dominic kay Colleen. Gawin mong gusto mo sa akin. Patayin mo ako kung gusto mo dahil hindi ako natatakot. Kapag sinabi kong hindi ko pa siya nakakaharap, yun ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, problema mo na yan. Sigaw sa kanya ng leader ng Black Cobra. Malalaman ko rin ang totoo. Mamaya ay maghanda ka dahil sisiguraduhin ko sa'yo na magmamakaawa ka sa akin upang tigilan kita. Wika ni Dominic. Pinaglaruan ni Dominic ang baril sa kamay niya habang nakangisi kay Colleen at muli ito nagsalita. Alam mo ba na sila daddy ang nagpadukot sa'yo ng sanggol ka pa lamang? Nalaman ko ito noong tumuntong ako na 17 taong gulang. Mula noon ay napagpasyahan kong manirahan dito sa Pilipinas upang masubaybayan kong paglaki mo. Ginamit ko ang apelyido ng kaibigan ko upang walang makakilala sa akin. Sayang nga lamang at wala ako noon nang nailigtas kanila Felix sa mga tauhan ko. Dahil kung nagkataon, baka pinaglamayan na sila noon pa. Pero okay lang, dahil sa wakas ay hawak na rin naman na kita. Gusto ko nga palang magpakilala sa'yo. My name
as Dominic Pollux, ang bagong pinuno ng The Enigmatic Blue Skull Organization. Ako lang naman ang bangungot ng buhay niyo. Ang bangungot na magdadala sa inyo sa mga libingan ninyo. Hintayin mo lang, Colleen, dahil ako mismo ang papatay sa King Venom na iyan sa harapan mo mismo. Pero bago ko gawin iyon, sisiguraduhin ko na pagsasawaan muna kita sa harapan niya. Kaya naka-reserve ka lang muna sa ngayon. Pagkatapos ng lahat ng gagawin ko, isusunod naman kita kay King Venom mo. Mahaba niyang ani habang hindi naaalis ang ngising demonyo sa kanyang labi.